Ito po mga master ang isa sa mahalagang bahagi no, ng Administrative Order number 40 tungkol po sa SRI. Ito po yung funding source kasi dito po manggagaling kung yung pera, yung pondo na siya po paghati-hatian ng mga empleyado para po sa kanila pong SRI. Kung matatandaan po natin, not exceeding 20,000 ang SRI ngayong taon na ito. So maximum amount po ay 20,000. Pero ang condition po niyan, kung may available po na pondo ang ahensya to provide, to pay 20,000, then 20,000 makukuha. So paano po kung hindi aabot ng 20,000 each yung kayang tustusan, punduhan, o kaya ay available na pondo ng ahensya? Yun po ay nakikita sa letter C, no? Lower amount pero uniform amount para po sa lahat. So ang funding source po ng ating pong SRI ay hindi po galing sa DBM. Hindi po magbibigay ng bagong budget ang DBM para pang SRI ng mga empleyado. Ang sinasabi po ng AO40, ang available po na PS allotments galing po sa GAA ngayong taong 2025. So yung pondo budget ng ahensya para sa taong 2025, kung magkano ang natira doon sa budget na yon intended for the personnel services, no, ito pong PS allotment, ito pong intended para sa sweldo, benefits ng mga empleyado. Kung magkano natira doon, yun po ang gagamitin para sa SRI. Tapos kung ang natira na PS allotments ay hindi sapat to give the maximum amount of 20,000 sa lahat ng mga empleyado, then ang mangyayari po ay pwedeng kunin yung available na pondo galing sa MOOE. So, kung hindi sapat to give the maximum amount yung PS dito po sa other account, ito pong MOOE, ito pong intended para sa maintenance and other operating expenses ng ahensya. Kung may natira pong pondo doon, pwedeng idagdag doon sa PS, Personnel Services na pondo para ibigay as SRI. Ngayon, kung itong dalawang ito ay hindi pa rin sapat para maibigay, no, ito pong maximum amount na 20,000, ang sinasabi ay lower but uniform amount. So kung magkano ang naging available, PS and MOOE savings, paghati-hatian sa lahat ng mga eligible personnel, yung amount na yan, kahit po naka 10,000 yan, 15,000, pwedeng ibigay as SRI. Yun po ang ibig sabihin ng lower but uniform amount. So, kahit mas pababa sa 20,000, pwede na po yun. As long as uniform kayong lahat ng mga eligible personnel ng inyo pong ahensya. So, yun po isang mahalagang bagay sapagkat kapag wala pong available na pondo, ubos na. Diba? Kasi nga, yung budget ay for 2025, bago po yun binigay ng DBM, may nakalaan na po kung saan mapupunta ang mga budgets na yan. Ngayon, kung hindi po, mayroon po mga ilang bayarin na hindi nabayaran o kaya ilang programa na hindi po na-implement, yung pondo doon ay baka pwede pong matawag nating savings at pwedeng gamitin for SRI. Pero kung na-implement po lahat ng mga programs, lahat po ng mga nakasaad doon po sa budget for the year 2025, posible po na maliit lamang yung available na savings ng inyo pong ahensya. Kaya mababa rin ang inyong magiging SRI sa taong ito. So yun po ang napakalaking halaga ng funding source ng SRI na ito na dapat po natin maintindihan para hindi po natin kukwestiyonin, no, kung mas mababa sa 20,000 ang atin pong matatanggap na SRI ngayong taon.